Welcome to Donmar TV News Channel. Hanggang ba naman campaign rally? Hindi pa din, madam. Spread love, spread positivity. Wag lang po yung positivity sa Rhea, pero yung general emotional positivity, ganun. Kung Chris, nagbagong buhay ka na nga, nagkakasakit ka na nga, ganyan pa, inaatupag mo sa buhay. Hindi ka na nga kita pinipitik eh. Oo. Si Angel Locsin, guys, yung kanilang tawag din kanilang MC noon. Tapos sabi ni Angel daw, kahit umuulan, uma-attend, rain or shine, walang excuse, lumalabas. Kasi yun naman ang gusto natin sa isang tao, di po ba? Kapag hahanap ka ng kaibigan, karelasyon, kailangan, laging nandyan para sa'yo, hindi tuwing eleksyon lang. Tapos sabay singit daw si Chris, Jel, pinatatamaan mo ata ako dyan, aray, ouch. Sabi ni Angel, ate, palagi ka lumalabas tuwing may sakuna, kagaya ni VP Lenny. Tapos sabi ni Chris, hindi, yung sinabi mo may karelasyon. Tapos sabi ni Angel, nandito ba siya? Tapos sabi ni Chris, yung isa nasa unit team, yung ex. Sabi ni Chris. Tapos sabi ni Chris, wag niyo iboto yon ha. Sayang ang boto dahil di marunong tumupad sa mga pinangako. Deadma, please. Okay? Nang dahil po dyan, 75% convinced na po ako na isama si Herbert Bautista sa aking senatorial slate. Para lang ma-high blood yung mga dilaw. Si Herbert Bautista daw ay tinawag na ex ni Chris Aquino sa Quezon Province to. Quezon Province Unity Team Rally. Okay? Tiaong Quezon. Si Unity Senate Slate member Herbert Bautista ay sanay naman daw sa nagigisa at naaasar ng kanyang mga fellow senatoriables sa kanyang campaign speeches tuwing merong sorties. Noong Miyerkules, March 23, si Bautista daw nakatikim daw ng naluto raw sa sarili niyang mantika. Ito daw ay matapos may isang na babae, yung residente dun sa Tiaong Quezon, ay nag-mention daw ng pangalan ng kanyang old flame sa harap daw ng isang jam-packed na Tiaong Convention Center sa Quezon, ang site ng isang Unity mini rally. Si Bautista daw, chill lang daw sa stage, tapos si Unity Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, kinuha raw yung microphone at inimbita ang isang lokal na residente para sa parang challenge. Ang task daw ay para sa contestant na pangalanan lahat ng 12 administration Senate slate members nang hindi daw gumagamit ng kodigo. Ayun na nga, may isang unnamed raw na female contestant. Ang kinaya raw na mag-enumerate ng mga pangalan ng mga unit team senatoriables. At meron daw siyang special description ng pangalan na ni Herbert Bautista yung kanyang babanggitin sa roll call. Ang napakapoging si Sir Herbert Bautista na ex ni Chris Aquino. Tapos napansin ko napanood mo yung video, nakita mo si Herbert biglang tumalbog. Why? Gugula si Herbert. Tapos sabi, na-feel daw yata ng babae na ang lakas masyado ng loob niya. So sabi ng babae, matatapang po talaga ang mga taga-Tiaong. Walang inuurungan. Okay. Ang reaction daw ni Mayor Inday, wala daw siyang masabi. Alright. So, ito na. Ito yung isang sort of hidden sign that BBM will win. Sign lang po ito ha. Sort of hidden sign. Alright. Pag nagpunta po kayo sa website ng Ayala Corporation, saan na ba? Okay. Pag nagpunta kayo sa website ng Ayala Corporation, makikita nyo po dito yung part na ito. Ito. Yung pong Ayala Corporation kasi meron sila mga government contracts. Tapos, meron kasi nagbibid sila sa mga public-private partnership projects.
Ang arm po nila na nagbibid sa mga government contracts, ang tawag Ayala Corporation Infra, AC Infra. So, Ayala Corporation Infrastructure Holdings Corporation or AC Infra, yada yada. So ngayon daw, tatlo po yung kanilang PPP projects. Okay? Una ay yung MCLEX, formerly known daw as the Anghari SLEX Connector. So Muntinlupa Cavite Expressway. Tapos nanalo rin sila through a consortium doon sa LRT, yung Light Rail Management Corporation. Yung automated fare collection system, very minor lang naman yun. Pero ang major nila na PPP projects, dalawa. MCLEX at saka yung Muntinlupa Cavite Expressway at saka yung stake nila sa sa Light Rail Transit Management Corporation. Eto na yung kamakailan lang, binenta po ng Ayala sa mga Villar daw yung MCX. Ano ba tawag? Basta yung Alabang. O yung Alabang Expressway. Tapos, yun naman pong LRMC, eto nabalita, ibebenta rin daw. Ito, Ayala Corporation, the country's pinakamatandang conglomerate sa bansa, ay tinitingnan po ang pagbebenta ng kanilang stake sa Light Rail Manila Corporation or LRMC. Pag sinabing hidden sign, alam naman po natin guys, may anti-BBM ng Ayala. Real talk lang. Hindi ko sinasabi na mali yung pagka-anti-BBM nila. Okay lang, chill lang ako. Ganyan talaga buhay. Pero generally, anti-Marcos sila. So, feeling ko, medyo either totoo ito na nagre-rearrange lang sila ng ng kanilang portfolio. Pero there's another possible explanation. At eto po ay yung MAGA clause. Material Adverse Government Action. Ano ibig sabihin po ng MAGA clause? Pag sinabi po MAGA clause, ito basahin po natin PPP to pinag-uusapan natin PPP. Isa po sa mga pinaka-inaasam na basic na provision ng mga public-private partnership na mga kontrata ngayon at yung kawalan nun, po pwedeng umayaw talaga yung mga private sector partners, proponents, ay iyong MAGA. Ibig sabihin po ng MAGA ay hindi po Make America Great Again dahil wala po tayong pakialam doon. Problemahin natin sarili natin problema. Ang ibig sabihin po ng MAGA ay Material Adverse Government Action. Okay? Yung MAGA po ay isang clause para ma-future-proof yung mga PPP arrangement. Typically po yung mga long-term contract. So basically guys, insurance, basically yung clause na yon is insurance against political risk. Kung sakali halimbawa, kakampi mo yung gobyerno ngayon, binigyan ka ng PPP contract, next term, ano nangyari? Biglang kaaway mo yung gobyerno, walay. While it's true na it offers some protection, ang MAGA clause po ay nag-offer ng some protection. Siyempre, pag nagkaroon kayo ng away ng gobyerno, ipapa-arbitration mo yan. Napakatagal po at napakagastos at napakasakit ng ulo ng arbitration. Yun ang totoo doon. Halimbawa po, yung arbitration halimbawa ng Manila Water. Manila Water ba yon? O Maynilad? Maynilad ba yata? Yung basta yung kay Manny Pangilinan. Di ba pina-arbitration niya yung MWSS government noon? Nung nagka-problema sila sa water rates, parang ganon. Nagpa-arbitrate sa Singapore. Magastos yun, tapos natapos yung arbitration, hindi rin naman sinunod ng gobyerno. So ano yung point? Kahit po may MAGA, masakit sa ulo yan kasi napakataas ng political risk ng mga infrastructure, kahit anong partnership with the government. Apparently, ito pong Ayala Group, parang nagulat ako kasi bilang binenta nila, dalawa lang naman ang major nila na PPP project, yung LRT management at saka yung Muntinlupa Expressway. Binenta nila pareho. So wala na silang natirang matinong major na PPP project. Yung isa kasi, ticketing system lang yon. So hindi talaga infra yon. Mas yun Mas IT yun Information technology. Hindi yung tipong magtatayo ka ng kalsada. Hindi naman sila ang infra lang doon, magtatayo ka ng toll booth. Pero hindi naman ganun kalaki yun. So malaki talaga nila, LRT,
yung lalo na sa extension, yung LRT at saka yung Muntinlupa. Tapos dalawa na nga lang, ibinenta pa. Bakit? Ano mangyayari? Ang nakikita ko na possible na alternate explanation, assuming na hindi sufficient yung kanila explanation na nagko-consolidate daw sila ng portfolio, para iwasan nila ang magiging mga problema kung maupo si Bongbong Marcos.